Ang sining at buhay ni Alicia Alonso, isang pagtanaw sa haligi ng industriya. Sa malawak at masalimuot na tanawin ng pelikulang Pilipino, may mga bituing sumisikat at kumukupas sa paglipas ng panahon. Subalit, may iilang nananatiling nagniningning hindi lamang dahil sa kanilang angking galing, kundi dahil sa kanilang katatagan at dedikasyong bumubuo sa mismong pundasyon ng industriya. Isa sa mga natatanging haliging ito ay si Alicia Alonso, isang aktres na ang pangalan ay naging kasing kahulugan ng husay, profesionalismo at di matatawarang tibay sa harap ng mga pagsubok sa sining at sa personal na buhay. Kapatid ng yumaong premyadong aktor na si Anthony Alonso, si Alicia ay nag-ukit ng sarili niyang landas, isang karerang sumasaklaw sa maraming dekada. Mula sa ginintuang panahon ng pelikula hanggang sa dinamikong mundo ng telebisyon sa kasalukuyan. Bilang isa sa mga pinakamatagal at aktibong aktres sa bansa, ang kanyang buhay ay isang salaysay ng di sinasadyang pagkakataon. Masusing paghubog sa talento at tahimik na paninindigan. Mga unang taon at di inaasahang landas. Isinilang sa isang pamilyang may pagpapahalaga sa edukasyon. Ang murang edad ni Alicia Alonso ay ginugol sa pag-aaral. Tinapos niya ang kanyang elementarya sa Marulas Elementary School sa Bulacan at ipinagpatuloy ang sekundaryang edukasyon sa Espiritu Santo Parochial School sa Maynila. Sa mga panahong ito, malayo pa sa kanyang isipan ang pag-arte bilang isang propesyon. Ang kanyang mga pangarap ay nakatuon sa isang mas kumbensyonal na larangan. Upang maisakatuparan ito, pumasok siya sa kolehiyo at kumuha ng kursong Business Administration sa kilalang Mapua Institute of Technology. Gayunpaman, ang buhay akademiko ay hindi nagtagal para sa kanya. Nakatapos lamang siya ng 1 taon. Pagkatapos nito, sinubukan niyang tahakin ng isang naiibang mundo, ang mundo ng abyasyon, at nagsimulang magtrabaho bilang isang flight stewardess sa Philippine Airlines PAL. Ang trabahong ito, bagamat nagbigay sa kanya ng pagkakataong makita ang iba't ibang lugar, ay tila isa lamang pansamantalang yugto. Ang tadhana sa kanyang mahiwagang paraan ay may ibang plano para kay Alicia, isang planong magdadala sa kanya sa harap ng kamera kung saan ang kanyang tunay na kapalaran ay naghihintay. Bagamat nagkaroon siya ng maliit at halos hindi napansing papel sa pelikulang Batas ng Hukbo noong 1960, ito ay hindi pa maituturing na formal na simula ng kanyang karera. Ito ay isang maikling pagbisita lamang sa isang daigdig na babalikan niya nang may mas malaking layunin makalipas ang ilang taon. Matapos ang karanasang iyon, muli siyang lumayo sa showbiz upang bigyang pansin ang kanyang pag-aaral at personal na mga hangarin. Ang pagpasok sa daigdig ng pelikula, ang pagbabalik ni Alicia sa industriya ng entertainment ay hindi isang planadong hakbang, kundi isang resulta ng mapaglarong pagkakataon at ng suporta ng kanyang pamilya. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Anthony, nakalaunay makikilala bilang isang mahusay na aktor, ang naging instrumento sa pagbabago ng kanyang kapalaran. Nakakita si Anthony ng isang anunsyo mula sa Lee Productions, isang pangunahing film production company noong panahong iyon, na naghahanap ng mga bagong mukha para sa kanilang mga pelikula. Sa matinding panghihikayat ng kanyang kapatid, napapayag si Alicia na subukan ang kanyang swerte, dala ang natural na ganda at isang presensyang hindi maikakaila. Nagtungo siya sa film studio upang sumailalim sa isang screen test. Ang mga ehekutibo ng Lea Productions ay agad na nakita ang kanyang potensyal. Sa kabutihang palad, siya ay pumasa at agad na isinama sa isang malaking proyekto. Ang pelikulang Kwatang, A Star is Born noong 1967 at 67 ang nagsilbing opisyal na pambungad na pelikula ni Alicia Alonso. Sa proyektong ito, nakasama niya ang mga sikat na bituin ng panahong iyon tulad ni Divina Valencia, Roger Calvin at Caridad Sanchez. Ang pelikula ay naging isang malaking tagumpay sa takilya at ang mga manonood ay nabighani sa bagong artistang ipinakilala sa kanila. Ang tagumpay ng Kwatang ay naging hudyat ng simula ng isang mahaba at makulay na karera para kay Alicia. Mula sa puntong iyon, sunod-sunod na ang mga proyektong dumating sa kanya at ang kanyang pangalan ay unti-unting naging pamilyar sa mga tagahanga ng pelikulang Pilipino. Pagsibol ng isang bituin at pandaigdigang pagkilala, matapos ang kanyang matagumpay na debut, naging abala si Alicia sa paggawa ng iba't ibang pelikula. Noong 1967 lamang, lumabas siya sa mga proyektong tulad ng Nag-aapoy na Dambana,
Karate Kid, at Together Again. Ang mga pelikulang ito ay nagpakita ng kanyang kakayahang umangkop sa iba't ibang genre, mula sa drama hanggang sa aksyon at komedya. Isang taon lamang matapos ang kanyang formal na pagpasok sa industriya, dumating ang isang pambihirang pagkakataon na hindi lahat ng lokal na artista ay nakakamit. Noong 1968, napili siyang gumanap bilang Maria sa international co-production na may pamagat na Mad Doctor of Blood Island. Ang pelikulang ito, na idinirehe ng mga respetadong direktor na sina Gerardo de Leon at Eddie Romero, ay nagbigay daan upang makatrabaho niya ang mga dayuhang bituin mula sa Hollywood na sina John Ashley at Angelique Pettyjohn. Nakasama rin niya rito ang mga kapwa Pilipinong aktor na sina Ronald Remy, Ronaldo Valdez at Tita Muñoz. Ang kanyang pagganap sa pelikulang ito ay hindi lamang nagpakita ng kanyang talento sa pandaigdigang entablado, kundi nagpatunay din na ang mga artistang Pilipino ay may kakayahang makipagsabayan sa husay sa sinuman sa mundo. Ang kanyang pagsikat ay lalo pang umigting nang siya ay lumipat sa Sampaguita Pictures, isa sa mga Big Four studio, noong gininto ang panahon ng pelikulang Pilipino. Sa ilalim ng Sampaguita, mas nakilala siya ng mga manonood at nabigyan ng mas maraming pagkakataong magpakitang gilas sa mga dekalidad na produksyon, pagkilala sa husay, mga parangal at kritikal na tagumpay. Habang lumalalim ang kanyang karanasan sa pag-arte, nagsimulang mapansin ng mga kritiko at mga institusyong nagbibigay parangal ang kanyang natatanging talento. Hindi na lamang siya isang magandang mukha sa pelikula, kundi isang seryosong aktres na may kakayahang magbigay ng lalim at katotohanan sa bawat karakter na kanyang ginagampanan. Noong 1978, natanggap ni Alicia ang kanyang unang nominasyon para sa isang pangunahing acting award. Siya ay kinilala ng dalawa sa pinakaprestihiyosong award-giving bodies sa bansa, ang Filipino Academy of Movie Arts and Sciences, FAMAS Awards, at ang Gawad Yurian Awards, bilang nominado para sa Best Supporting Actress para sa kanyang pagganap sa pelikulang Tahan na, Empoy, Tahan. Bagamat hindi niya naiuwi ang tropeyo sa pagkakataong iyon, ang dobleng nominasyon ay isang malinaw na patunay na ang kanyang husay ay kinikilala na ng mga pinakarespetadong kritiko sa industriya. Ilang beses pa siyang nanomina sa mga sumunod na taon. Bawat isa ay nagpapatibay sa kanyang reputasyon bilang isang maaasahan at mahusay na aktres. Ang kanyang paghihintay ay nagbunga noong 1983 nang tuluyan na niyang masungkit ang kanyang unang malaking parangal. Sa Metro Manila Film Festival, MMFF, ng taong yon, siya ay ginawaran ng tropeyo para sa Best Supporting Actress para sa kanyang di malilimutang pagganap sa pelikulang Bago Kumalat ang Kamandag. Ang parangal na ito ay isang matamis na tagumpay at isang formal na pagkilala sa kanyang dedikasyon at sining. Sa kabuuan ng kanyang karera sa pelikula, nakagawa si Alicia Alonso ng halos 140 pelikula. Ang bilang na ito ay isang testamento sa kanyang kasipagan, versatility, at sa patuloy na tiwala ng mga producer at direktor sa kanyang kakayahan. Pagyakap sa telebisyon, isang bagong yugto. Tulad ng maraming artista sa pelikula, si Alicia ay matagumpay na nakatawid sa mundo ng telebisyon. Ang kanyang paglipat ay hindi lamang nagpanatili sa kanyang kaugnayan sa mga manonood, kundi nagbukas din ng isang bagong yugto sa kanyang karera, kung saan naipamalas niya ang kanyang galing sa mas mahabang format ng pagkukuwento. Isa sa kanyang pinakatumatak na papel sa telebisyon ay sa iconic na TV series na Annalisa, na pinagbidahan ng yumaong child superstar na si Julie Vega. Mula 1980 hanggang sa biglaang pagtatapos nito noong 1986. Naging bahagi si Alicia ng seryeng sinubaybayan at minahal ng milyon-milyong Pilipino. Ang kanyang papel sa palabas ay lalong nagpatibay sa kanyang estado bilang isang pamilyar at respetadong mukha sa bawat tahanan. Sa pagpasok ng bagong milenyo, nanatiling aktibo si Alicia sa telebisyon. Naging bahagi siya ng mga matatagumpay na serye sa iba't ibang network. Kabilang dito ang Ikaw Lang Ang Mamahalin, 2001. Ang pantasyeryeng Mulawin, 2004. Ang action drama na Lupin, 2007. Ang remake ng klasikong Mula sa Puso, 2011. At ang seryeng Karamiya, 2018. Bukod sa mga regular na papel, madalas din siyang maging guest star sa mga nangungunang drama anthology tulad ng Maalaala Mo Kaya ng ABS-CBN,
at magpakailanman ng GMA Network, kung saan paulit-ulit niyang ipinapamalas ang kanyang kakayahang magbigay buhay sa iba't ibang komplikadong karakter. Sa likod ng kamera, pamilya, pagkatao at mga pagsubok, sa kabila ng kanyang tagumpay at kasikatan, nanatiling isang pribado at simpleng tao si Alicia Alonso sa likod ng kamera. Ang kanyang naging kabiyak ay si Ross Rival, ang nakatatandang kapatid ng premyadong aktor na si Philip Salvador. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng isang anak na lalaki, si John Hernandez, na sumunod din sa yapak ng kanyang mga magulang at pumasok sa industriya ng entertainment. Subalit, ang buhay ay nagdulot sa kanya ng isang napakatinding pagsubok. Sa isang di inaasahang trahedya, pumanaw ang kanyang anak na si John sa isang car accident sa edad na 24. Matapos itong manggaling sa isang out-of-town trip kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang pagkawala ng isang anak ay isang sakit na mahirap malampasan. Ngunit sa gitna ng pighati, ipinakita ni Alicia ang isang pambihirang katatagan ng loob. Ayon sa mga taong nakatrabaho niya, si Alicia ay isang taong tahimik at hindi palaimik. Siya ay magalang, mapagkumbaba at madaling pakisamahan. Kaya naman nakuha niya ang respeto ng kanyang mga kasamahan sa industriya. Mula sa mga kapwa artista hanggang sa mga staff at crew. Kilala rin siya sa kanyang pasensya at kasipagan. Bihirang makitang nagrereklamo, nagagalit o naiinis kahit sa gitna ng mabibigat na sitwasyon sa set. Sa kanyang mga libreng oras, mahilig siyang magbasa at lumangoy. Tulad ng isang typical na Pilipino, mayroon siyang paboritong ulam, ang sinigang na baboy. Ang mga simpleng bagay na ito ang nagpapakita ng kanyang pagiging isang ordinaryong tao sa kabila ng kanyang pambihirang karera. Legasya at patuloy na pamana sa kasalukuyan sa edad na 75 taon, batay sa panahon ng orihinal na pagkakasulat ng teksto. Si Alicia Alonso ay nananatiling may malusog na pangangatawan at patuloy na aktibo sa industriya. Paminsan-minsan ay nakikita pa rin siya sa ilang mga programa sa telebisyon, kung saan patuloy niyang ibinabahagi ang kanyang hinubog ng panahong husay sa pag-arte. Ang buhay at karera ni Alicia Alonso ay isang tunay na inspirasyon. Ipinakita niya na ang tagumpay sa showbiz ay hindi lamang nakasalalay sa ganda o kasikatan, kundi sa tunay na talento, profesionalismo, at higit sa lahat sa katatagan sa harap ng mga pagsubok. Ang kanyang kwento ay isang patunay na ang isang tahimik na dedikasyon sa sining ay maaaring lumikha ng isang legasyang mananatili at igagalang sa mahabang panahon. Para sa kanya, ang buhay ay isang malaking pagsubok at ang pinakamahalaga ay ang kakayahang magtagumpay sa kabila ng lahat. Siya ay naniniwala na ang panalangin ang pinakamabisang pananggal laban sa kabiguan, at maraming bagay ang maaaring makamtan kung ang isang tao ay magtitiwala sa Poong May Kapal. Si Alicia Alonso ay hindi lamang isang aktres. Siya ay isang institusyon, isang mentor sa mga nakababatang henerasyon, at isang buhay na testamento sa walang kupas na galing ang artistang Pilipino.